Huwag kang makialam, malalagay sa panganib ang pasyente. Umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital ang matinis na sigaw ni Joy, isang Amerikanang nurse. Ngunit ilang sandali lang, isang Pilipinong tahimik na nakatayo sa isang sulok ng emergency room ang mahinahong nagsalita. Mamamatay ang pasyente kapag itinurok mo ang gamot na iyan. At sa loob lamang ng eksaktong 10 minuto, ganap na nagbago ang lahat sa buong emergency room. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paanong ang lahat ng medical staff ay napayuko sa harap ng Pilipinong lalaking dati kanilang binabalewala. Si Miguel Santos, isang 30 taong gulang na lalaking Pilipino, ay abala sa pagtipa sa keyboard ng kanyang computer sa isang opisina sa ikalawang palapag ng St. Mary's Hospital. Tambak sa kanyang mesa ang mga dokumentong punong na datos ng mga pasyente. At sa kanyang monitor ay kumikislap ang walang katapusang mga numero at graph. Para sa makasamahan niya, isa lamang siyang ordinaryong kontraktual na empleyadong Asyano na taga-encode lang ng data. O mas tamang sabihin, halos hindi siya napapansin, na para bang isa siyang multo. Pagsapit ngang tanghalian, sama-samang nagpupunta sa kafeterya ang mga empleyado ngang ospital, ngunit si Miguel ay nananatili sa kanyang pwesto, kuntento na sa isang simpleng salat para sa pananghalian. Habang dumaraan ang ilang nurse, narinig niya ang kanilang bulungan. Ano kaya ang trabahong Pilipinong yan? Araw-araw. Nakaupo lang at nakatitik sa computer. Halos hindi pa nagsasalita. Nakakasakal sigurong mabuhay ng ganyan. Sa tuwing naririnig ito ni Michel, kumikirot ang isang bahagi ng kanyang dibdib, ngunit nananatili siyang tahimik at nakatuon lamang sa kanyang trabaho. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang regular na pulong ng Department of Emergency Medicine. Nagtipon sa conference room ang residente, mga nurse na nakaduti sa gabi, at mga kinatawan mula sa bawat departamento para pakinggan ang ulat tungkol sa operasyon ng emergency room noong nakaraang linggo. Gaya ang dati, tahimik na nakaupo si Miguel sa isang sulok sa likuran ng silid, ngunit sa pagkakataong iyon, lakas loob siyang bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Base po sa pagsusuri ko sa datos ngang nakaraang linggo, may napansin po akong kakaibang pattern sa diagnosis ng nga pasyenteng may paninikip ng dibdib. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malamig na boses ang pumutol sa kanya. Si Dr. Emily Lawrence, isang 27 taong gulang na residenteng doktor. Paumanhin, pero ang pulong na ito ay para lamang sa mga lisensyadong medical staff. Sandaling tumahimik ang buong silid, at lahat ng mga mata ay napabaling kay Miguel. Namula ang kanyang mukha at halata ang pagkapahiya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng conference room. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang mahihinang tawanan at ang bulong ng isang tao. Ano raw? Taga-encode lang, may opinyon pa. Paglabas sa pasilyo, napabuntong hininga si Miguel habang pabalik sa kanyang pwesto. Sumagi sa kanyang isipan, ang lahat ng sakripisyo at hirap na pinagdaanan niya mula nang iwan ang Pilipinas. Ang hadlang sa wika, ang pagkakaiba sa kultura, at higit sa lahat, ang mataas na pader ng diskriminasyon at pagmamaliit ng mga tao. Sa harap ng lahat ng ito, palagi niyang nararamdamang napakalit niya. Ngunit hindi siya maring sumuko. Mayroon siyang isang layunin na kailangan niyang matupad. Alas 4 ng hapon, isang bagong datos ng pasyente ang lumitaw sa screen ni Miguel. Isang 5'2" taong gulang na lalaki. Si James Wilson, ang isinugod sa emergency room. Ang pangunahing sintomas, matinding paninikip ng dibdib, hirap sa pahinga, at pamamawis ng buong katawan. Agad na sinuri ni Miguel ang vital signs ng pasyente at may napansin siyang kakaibang pattern. Ang blood pressure ay 190, 110, at ang pulso ay 125 parehong napakatas. Sa emergency room, si Emily ang nangunguna sa paggamot sa pasyente. Punong kumpiyansa, nagbibigay siya ng mga utos sa nga nurse habang sinusuri ang kalagayan ng pasyente. Tipikal na sintomas ng myocardial infarction.
Kumuha agad ng 12 lit ECG at suriin ang cardiac enzyme levels. May katiyakan sa kanyang boses, at ang nga medical staff sa paligid ay tila sumasang-ayon sa kanyang pagsusuri. Ngunit para kay Miguel, na nagmamasid mula sa malayo, may ibang bagay siyang nakikita. Ang paraan ng paglalarawan ng pasyente sa sakit ay bahagyang naiba sa karaniwang atake sa puso. Nagsimula ang sakit sa dibdib at tila kumakalat patungo sa likod, isang sintomas na dapat magbigay hinala sa ibang karamdaman. Partikular na nakakuha ang kanyang pansin ang pagkakaiba ang blood pressure sa makabilang braso ng pasyente. Lumabas ang resulta na ECG, ngunit malabo ang ST segment change at walang malinaw na ebidensya na myocardial infarction. Nagbigay si Emily ng pansamantalang diagnosis na unstable angina at humingi ng tulong mula sa cardiology department. Kasabay nito, inutusan niya ang isang nurse na ihanda ang antikoagulan. Ngunit sa dibdib ni Miguel, lalong lumalaki ang kanyang pangamba. Pakiramdam niya, may isang mahalagang bagay silang nakakalitaan. Umiyak na nagmamakaawa ang asawa ng pasyente sa mga medical staff. Parang awa niyo na, iligtas niyo ang asawa ko. Bigla na lang siyang napahawak sa dibdib at bumagsak. Natakot po ako. Sinubukan ni Emily na pakalmahin ang pamilya, ngunit sa isip ni Miguel, isang babala ang tumutunog. Sa paglipas ng oras, nagsimulang magbago ang kalagayan ng pasyente. Ang sakit na dating nakasentro sa dibdib ay nagsimulang kumalat patungo sa likod at tiyan. Higit pa rito, lalong lumaki ang pagkakaiba ng blood pressure sa magkabilang braso. Ang kanang braso ay nananatiling 190/110, habang ang kaliwa ay nasa 140/90 na lamang. Napagdesisyonan ni Miguel na hindi na siya maring manahimik na lamang. Kahit nabalewalain siya dahil hindi siya opisyal na medical staff, buhay ng pasyente ang nakataya. Maingat siyang lumapit sa emergency room. Nang makita niyang sinusuri ni Emily ang chart ng pasyente, magalang siyang nagsalita. Doktora, paumanhin po, pero may gusto lang po sana akong sabihin. Nanjinjinig ang giboses ni Miguel, ngunit puno ito energy sinseridad. Ngunit inis na tinalikuran siya ni Emily. Abala ako ngayon, mamaya na lang. Nasa critical na kondisyon ang pasyente, huwag kang mang-istorbo. Dahil sa malamig niyang tugon, nagsimulang tumingin ng masama ang mga nurse kay Miguel. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Nasuri niyo na po ba ang pagkakaiba ng blood pressure sa makabilang braso niya? At ang paglalarawan niya sa sakit? Tila hindi po tugma sa myocardial infarction. Puno ngang pagsusumamo ang kanyang boses, ngunit tuluyan na siyang binalewala ni Emily at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa ibang staff. May ibinulong ang isang nurse kay Emily, at tumango ito habang sumasagot. Ang kulit talaga ng taong yan. Tawagin mo ang security at sabihin mong kontrolin ang pagpasok niya rito. Sa sandaling iyon, biglang lumala ang kalagayan ng pasyente. Biglang bumagsak ang blood pressure nito mula 190, naging 160, at pagkatapos ay 140. Nagsimulang mawalan ng malay ang pasyente at namutla. Naging irregular din ang kanyang pulso. Natataranta, nakutos si Emily sa manars. Buhusan niyo ngay, fluids. Dalasan ang pek-check ng vitals. Nasaan na ba ang cardiologist? Ngunit patuloy na lumalala ang kondisyon ng pasyente. Lalong naging malinaw ang kakaibang paglalarawan niya sa sakit. Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Sa kanyang isipan, mabilis na pinagtagni-tagni ang napakaraming kaalamang medikal. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng sintomas, malinaw na hindi ito atake sa puso. Mas malaki ang posibilidad na ito ay isang mas mapanganib at nakamamatay na sakit. Ngunit wala pa rin siyang magawa. Noon, kinuha ni Emily ang haringgilyang may antikoagulan at nagsimulang lumapit sa pasyente. Ituturok na niya ang heparin para sa unstable angina. Ngunit kung tama ang hinala ni Miguel, ang gamot na ito ay magdudulot ng tiyak na kamatayan sa pasyente. Hindi na napigilan ni Miguel ang sarili.
Hinarangan niya si Emily at nanginginig na sumigaw, "Mamamatay ang pasyente kapag itinurok mo ang gamot na iyan." Sandaling nabalot ng katahimikan ang buong emergency room. Lahat ng mata ay napako kay Miguel. Ano kaya ang katotohanang nakatago sa likod ng despradong sigaw ngang Pilipinong ito? Ang tensyon sa emergency room ay parang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Namula ang mukha ni Emily sa galit. Nababaliw ka na ba? Sino ka para hadlangan ang paggamot sa pasyente? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bawat sulok ng silit at napalingon ang ibang medical staff. Mabilis na tumawag sa security ang isang nurse. May isang lalaki dito sa ER na nanggugulo. Pakiresponde po. Ngunit hindi na tinak si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno mapag-alala at katiyakan. Doktora, pakiusap. Pakinggan niyo po ako. Makaiba ang blood pressure sa makabilang brasong mga pasyente. 190, 110 sa kanan, pero 140,90 lang sa kaliwa. Hindi po ito normal na pattern para sa atake sa puso. Sa boses ni Miguel, nagsimulang lumabas ang kanyang kaalamang medikal, ngunit pilit pa rin siyang binabalewala ni Emily. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang pagkakaiba ng blood pressure ay maaring mangyari sa mga sitwasyong nakaka-stress. Iwinasiwas ni Emily ang hawak na heringgilya, ngunit hindi sumuko si Miguel. Itinuro niya ang monitor ng pasyente at nagpaliwanag pa. Tingnan niyo po. Ang sakit na nararamdaman niya ay nagsimula sa dibdib at tila pumupunit papunta sa likod. Tipikal na sintomas po yan ng aortic dissection. Aortic dissection. Sandaling nag-alinlangan si Emily. Ngunit mabilis ding bumalik ang malamig niyang ekspresyon. Ano bang alam mo para magbigay ng ganyang diagnosis? Hindi ito palaruan, emergency room ito. Sakto namang pumasok ang dalawang security guard. Kinawayan sila ngang nurse. Iyang lalaking Asyano. Hinihadlangan niya ang paggamot sa pasyente. Nagsimulang lumapit ang mga security guard kay Miguel, ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang kalagayan ng pasyente. Isang malakas na tunog ngang alarma ang narinig mula sa monitor. Biglang bumaksak ang blood pressure ng pasyente mula 140 patungong 110 at naging irregular ang pulso. Dumaing ng malakas ang pasyente habang hawak ang likod. Ang sakit. Parang pinupunit ang likod ko. Parang may pumutok. Namutla ang mukha ni Emily. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Bilisan ang comar drip. Taasan ang oxygen. Utos niya sa mga nurse, ngunit patuloy na lumalala ang kalagayan ng pasyente. Bumaksak na sa 100,60 ang kanyang blood pressure at nagsimula ng mawalan ng malay. Hindi pinansin ni Miguel ang mga security guard na pumipigil sa kanya at lumapit sa pasyente. Kinuha niya ang isang maliit na penlight at sinuri ang pupil reaction nito. Sumigaw ang isang nurse, "Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang pasyente." Ngunit mahinahong ipinagpatuloy ni Miguel ang pagsusuri, at lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Asymmetrical ang pupil reaction. Ibig sabihin, may problema sa daloy ng dugo. Hinarap ni Miguel si Emily, na may pagdududa pa rin sa kanyang mukha. Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang mga yan? Sa unang pagkakataon, narinig ang pag-aalinlangan sa boses ni Emily. Huminga ng malalim si Miguel at nagsalita ng mahinahon ngunit may katiyakan. Ang mortality rate ng type A aortic dissection ay tumataas ng 1,2% bawat oras. Sa loob ng 24 oras, 30,50% ang namamatay. Sa loob ng 40 oras, abot ito sa 80%. Kailangan siyang isalang sa CT angiogram ngayon din. Ang kanyang masalita ay punong medikal na katumpakan at pakapurahan. Maging ang ibang medical staff ay nagsimulang pag-isipan ang sitwasyon. Ibinulong isang residente kay Emily, baka tama siya. Kakaiba talaga ang kalagayan ng pasyente. Ngunit ayaw pa ring magpatalo ni Emily. Maniniwala tayo sa kanya. May pruweba ba siyang doktor siya? Sa sandaling iyon, humagulgol ang asawaing pasyente, "Mahal. Gumising ka.
Pakiusap. Lalo pang nawalan ang malay ang pasyente at patuloy na bumabagsak ang vital signs. Ang blood pressure niya ay nasa 90/50 na lamang. Muling nagsalita si Miguel, puno ngang pagsusumamo. Pakiusap, maniwala po kayo. Kung ituturok ninyo ang antikoagulan, lalong lalala ang pagdurugo at malalagay sa matinding panganib ang pasyente. ICT scan muna natin siya para malaman kung sino ang tama. Wala nang takot sa kanyang boses, tanging pagnanais na mailigtas ang pasyente. Nagsimulang manginig ang kamay ni Emily na may hawa na hiringgilya. Malayong malayo sa inaasahan niya ang nangyayari. At ang mga sinasabi ni Miguel ay tila napakatumpa. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, sinabi niya sa isang nurse, "Teka muna. Tawagan ang chete room at tanungin kung pwede tayong magpa-emergency scan." Ngunit ang sagot mula sa radiology department ay mayroon pa silang isang emergency patient at kailangan nilang maghintay ang 30 minuto, lalong sumimangot si Emily. Baka huli na ang lahat pagkatapos ang 30 minuto. Maingat na nagsalita si Miguel. Kung ganun, bakit hindi natin subukang tingnan ang abdominal aorta? Gamit ang portable ultrasound. Hindi man ito magbibigay ng tiyak na diagnosis. Makikita natin kung may posibilidad ng dissection. Sa puntong iyon, pumasok sa emergency room si Dr. Wilson, ang hepe ng departamento. Anong nangyayari dito? Bakit ang gulo? Ipinaliwanag ni Emily ang sitwasyon at personal na sinuri ni Dr. Baya. Wilson ang pasyente. Naging seryoso rin ang kanyang mukha. Kakaiba. Mukha ngang atake sa puso, pero iba ang reaksyon ng pasyente. Habang ginagibubulungan sila, maingach na lumapit si Miguel. Paumanhin po, pero baka pwede nating isalang-alang-alang posibilidade na aortic dissection. Malaki po ang pakakaiba ng blood pressure sa makabilang braso. At ang paglalarawan niya sa sakit ay tipikal sa dissection. Tinitigan ng maigi ni Dr. Wilson si Miguel. Sino ka? Medical staff ka ba? Nagalinlangan sandali si Miguel bago sumagot. Ako po ang namamahala sa clinical data analysis ng ospital. Hindi ito kasinungalingan, ngunit hindi pa rin niya inilalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Muling sinuri ni Dr. Wilson ang pasyente. Pagkatapos, sinabi niya kay Emily, "Huwag muna nating ituloy ang antikoagulan. Unahin natin ang CT scan." Isa lang siya agad kapag natapos na ang naunang pasyente. Kahit nasaktan ang pride ni Emily, sumunod siya sa utos ng hepe. Pagkalipas ng 20 minuto, inilipat ang pasyente sa city room. Sa pasilyo, balisang naghihintay si Miguel. Ganun din si Emily, napabalik-balik sa harap ng silid. Kung tama si Miguel, muntik na niyang ilagay sa panganib ang pasyente. Kung mali naman, sinayang nila ang mahalagang oras dahil sa isang kakaibang Pilipino. Natapos ang CT scan, ngunit kailangan pang maghintay ng 10 minuto para sa resulta. Ang maikling sandaling iyon ay parang ilang oras. Buhay ng pasyente ang nakataya. Malapit nang malaman kung sino ang tama. Ang diagnosis ni Miguel o ang paunang hatol ni Emily. Tumunog ang telepono mula sa radiology reading room. Si Dr. Wilson ang sumagot. Narinig ang kaba sa boses ng kausap niya. "Doc, kalalabas lang ng resulta ni Mr. James Wilson. Napakaseryoso po nito. Kumpirmado. Type A. Ascending aortic dissection. Kailangan nating tawagan agad ang cardiothoracic surgery at ihanda ang operating room." Nanigas ang mukha ni Dr. Wilson. "Ano? Talagang aortic dissection?" Muli niyang kinumpirma. At matigas na sumagot ang doktor sa kabilang linya. "Opo. Walang duda. Nagsimula ang dissection sa ascending aorta at umabot na hanggang sa ibaba. Kung ganito kalala, halos wala na siyang tsansang mabuhay kung hindi operahan." Nakagulo ang buong emergency room. Nagmamadaling kumilos ang manars, tumatawag sa operating room at sa cardiology department. Tulala namang nakatayo si Emily, hindi makapaniwala. Talagang aortic dissection. Nanginginig niyang sabi. Sa sandaling iyon, lahat ng mga mata ay napabaling kay Miguel.
Nagtataka ang lahat kung paanong ang tahimik na Pilipinong ito ay mas naunang nakapagbigay ng tamang diagnosis kaysa sa kanila. Ibinulong ang isang nurse, ang galing niya. Nakita niya ang hindi natin lahat nakita. Lumapit si Dr. Wilson kay Miguel, seryoso ang mukha. Narinig kong ikaw ang unang nahinala ng aortic dissection. Paano mo nalaman ng ganun katumpak? May kaalaman ka ba sa medisina? Nag-alinlangan si Miguel bago sumagot. Marami po akong sinusyuring datos ng pasyente. Kaya natutunan ko nang makita ang maga pattern. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Emily. Posible ba ang ganyang clinical diagnosis sa pamamagitan lang ng data analysis? Ang pagsuri sa blood pressure sa magkabilang braso. Ang pupil reaction. Mahirap malaman ang ngayon kung hindi ka nag-aral ng medisina. Noon, nagmamadaling pumasok sa ER si Dr. Thompson, ang propesor mula sa Cardiothoracic Surgery Department. Nasaan ang pasyente? Ang pasyenteng may aortic dissection. Lalo pang tumindi ang tensyon. Inilipat na ang pasyente sa operating room kasama ang kanyang pamilya. Mabilis na binasa ni Dr. Thompson ang chart at tumango. Tumpak ang diagnosis. Sino ang unang naginala nito? Napakahirap ay diagnose ng ganitong kaso sa simula. Napakatalas ng pag-isip. Kung nahuli tayo ng kaunti, baka hindi na naisalba ang pasyente. Itinuro ni Dr. Wilson si Miguel. Siya po ang unang naginala. Napatingin si Dr. Thompson kay Miguel. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, maililigtas natin ang pasyente. May background ka ba sa medisina? Ang ganitong katumpak na diagnosis ay mahirap gawin kung walang karanasan. Huminga ng malalim si Miguel. Tila hindi na niya maitatago ang katotohanan. Nag-aral po akong medisina sa Pilipinas. At dito, tinapos ko ang aking doktorate sa clinical data analysis. Kasalukuyan po akong naghahanda para sa US medical license habang nagtatrabaho bilang kontrakwal dito sa ospital. Sandaling tumahimik ang lahat. Nakatinginan ang nga nurse at residente, gulat na gulat. Doktor pala siya? At ilang buwan natin siyang tiningnan bilang isang taga-encode lang? Namutla si Emily. Ngayon niya napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali at pagmamaliit kay Miguel. Namanghang sinabi ni Dr. Thompson, kaya pala. Kung galing ka sa Pilipinas, hindi nakapagtataka na magaling ka sa clinical skills. Lalo na ang iyong kakayahang mag-diagnose sa ganitong emergency situation, kahanga-hanga. Mapakumbabang yumuko si Miguel. Salamat po. Sapat na po sa akin na maligtas ang pasyente. Dumating ang balitang nagsimula na ang operasyon at inaasahang tatagal ito ngang higit sa 5 oras. Sa waiting room, balisang naghihintay ang pamilya ng pasyente. Pinakmasdan ni Emily si Miguel na may halong komplikadong emosyon. Ngayon niya naramdaman kung gaano siya naging bastos at punong rejudisa. Sa pasilyo ng ospital, nakaharap si Emily at Miguel. Sandaling hindi makapagsalita si Emily. Patawad. Patawarin mo ako. Masyado akong naging mapanghusga. Nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Okay lang. Hindi ko rin naman nilinaw kung sino ako. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Emily. Kung hindi kita pinakinggan at itinurok ko ang antikoagulan, muntik nang mamatay ang pasyente. Lubos niyang pinagsisihan ang kanyang kayabangan. Nahihiya siya na dahil sa kanyang pride bilang doktor, muntik na niyang mapahamak ang isang buhay. Mahinahong sinabi ni Miguel, sa medisina, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng pasyente, hindi ba? Hindi mahalaga kung sino ang nakdiagnose. Ang mahalaga ay gumaling ang pasyente. Ang kanyang masalita ay naglalaman ng tunay na puso ng isang doktor. Sa pagitan ng nga nurse, nagsimula na ring kumalat ang usapan tungkol kay Miguel. Grabe, no? Akala natin, isa lang siyang tahimik na Pilipino. Yun pala, magaling na doktor. At napaka-humble pa. Tayo talaga ang may problema. Unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao sa ospital.
Sa operating room, isang operasyon para sa buhay at kamatayan ang nagaganap. Napaka-komplikado at delikado ngang aortic dissection surgery, kaya't bawal makamali. Ginagawa ni Dr. Ginagawa, Thompson at ng kanyang team ang lahat para mailigtas ang pasyente. Sa labas, balisang naghihintay ang pamilya at mga kasamahan. Lalong lumaki ang kuryosidad ng mga tao kay Miguel. Maingat na nagtanong ang isang nurse, saan po kayong espesyalista sa Pilipinas? Tila bihasa kayo sa emergency situations. ER doktor po ba kayo? Nagalinlangan sandali si Miguel. Cardiac surgeon po ako. Lalong nagulatang mga tao sa paligid. Isang cardiac surgeon na nagtatrabaho bilang isang kontraktual. Maingat na nagtanong si Emily, kung ganun, bakit po kayo nagtatrabaho ng ganito rito? Kung isa kayong cardiac surgeon sa Pilipinas, bahagyang lumungkot ang mukha ni Miguel. Ang totoo, ang anak kong babay ay may congenital heart disease, kaya kami pumunta sa Amerika. Humina ang kanyang boses. Mahirap gamutin ang kaso niya sa Pilipinas. Habang naghahanda ako para sa US medical license, kailangan kong kumita para sa pamilya ko. Natahimik ang lahat. Kumirot ang dibdib ni Emily. Ang taong kanyang minaliit at pinakitunguhan ng malamig ay nagpapakahirap pala sa ibang bansa para sa kanyang anak, patawat talaga. Wala akong alam. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Umiling si Miguel. Okay lang. Hindi naman kailangang malaman ng lahat ang sitwasyon ko. Basta't ligtas ang pasyente, masaya na ako. Lalong humanga ang nga tao sa kanyang kabutihang loob. Dumating ang balita mula sa operating room na mayos ang takbo ng operasyon. Ngunit hindi pa rin sila dapat makampante. Maraming maaring mangyari sa isang aortic dissection surgery. Dahil sa makapangyayari sa araw na iyon, lubos na pinagsisihan ni Emily ang kanyang makapagkakamali. Muli niyang pinag-isipan ang kahalagahan ng pagiging mapakumbaba at bukas ang isipan bilang isang doktor. At lalo niyang nakilala ang tunay na galing at pakatao ni Miguel. Magtatagumpay kaya ang operasyon? At paano magbabago ang relasyon ni na Emily at Miguel pagkatapos nito? Sa observation room sa itaas ng operating room, pinapanot ni Miguel ang operasyon sa likod ng salamin. Ang kanyang nga mata ay puno ng pag-alala at ng talas ng isang eksperto. Paminsan-minsan, tumatango siya habang pinagmamasdan ang magalaw ngang kamay ni Dr. Thompson. Mas naging komplikado ang operasyon kaysa sa inaasahan dahil mas malawak pala ang pinsala sa aorta. Tahimik ding nakatayo sa tabi ni Miguel si Emily. Dati, hindi siya interesado sa panonood nega operasyon, ngunit ngayon ay iba. Ang buhay ng pasyenteng muntik na niyang mapahamak dahil sa maling desisyon ay nakasalalay ngayon sa operating table. Basaang pawis ang kanyang mga palat dahil sa kaba. 2 oras na ang nakalipas nang umakyat sa observation room ang isang nurse. Dok, nagtatanong po ang pamilya ng pasyente. Puwede ko na po bang sabihin sa kanila kung kumusta ang operasyon? Nag-alinlangan si Emily, kaya't maingat na nagsalita si Miguel. Kung okay lang po, ako na ang magpapaliwanag sa kanila. Mas detalyado ko pong may papaliwanag ang tungkol sa cardiac surgery. Sa waiting room, balisang nakaupo ang asawang pasyente at ang anak nitong teenager. Nang lumapit si Miguel, agad na tumayo ang asawa. Dok, kumusta po ang asawa ko? Hindi ko na po kaya ang kaba. Kumuhang upuan si Miguel at umupo sa tabi niya. Naintindihan ko po ang pag-aalala ninyo. Jida, ginagawa, Jida, 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 Jida gua, Jida, Jida gua, Jida gua, Jida gua. Kataron po ang pag-aalala ninyo. Para po mas maintindihan ninyo, nakaroon po ang problema sa aorta, ang pinakamalaking ugat sa ating katawan. Mahinahon at madaling maintindihan ang paliwanag ni Miguel na parabang sanay na siyang makipag-usap sa mga pamilya ng pasyente. Mabuti na lang po at maganating natuklasan, at ang doktor na nag-opera sa kanya ay isa sa pinakamahuhusay sa larangang ito. Nanginginig na nagtanong ang anak. Hindi po ba mamamatay ang tatay ko? Nag-away po kasi kami kahapon.
Galit ang huli kong sinabi sa kanya. Hinaplos ni Miguel ang balikat ng bata. Siguradong alam ng tatay mo na mahal mo siya. At malapit na siyang magising para makaroon ka ng pakakataong sabihin yan sa kanya. Mula sa malayo, pinapanood ni Emily ang eksena at lalo siyang humanga. Ang sinseridad ni Miguel at ang kanyang malasakit sa pamilya ng pasyente ay nagpamulat sa kanya kung gaano siya naging mababaw sa pahusga sa tao. Muli niyang pinag-isipan kung ano ang tunay na puso ang isang doktor. Sa operating room, papalapit na ang pinakakritikal na bahagi, ang pagpapalit sa napunit na aorta ang isang artificial graft. Punong butil-butil na pawis ang nuni Dr. Thompson, at lahat ng miyembro ng team ay tensyonado. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaring ikamatay ng pasyente. Habang nanonood, hindi na malayan ni Miguel na napabulong siya. Dapat double stitch ang gamitin, sa parteng yan para mas ligtas. Narinig ito ni Emily at nagulat. Talagang cardiac surgeon ka na. Alam mo pati ang ganyang kaliit na detalye ng surgical technique. Napangiti si Miguel na parang nahihiya. Nakasanayan na po siguro. Ilang taon ko rin pong ginawa ang ganitong operasyon sa Pilipinas. Lalong naging interesado si Emily. Saan po kayong ospital sa Pilipinas nagtrabaho? Nag-alinlangan sandali si Miguel. Sa Philippine Heart Center po sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Sa Heart Center? Isa po yon sa pinakamagagaling na ospital dun. Bakit po kayo nandito? Muling lumungkot ang mukha ni Miguel, katulad noong ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak. Ang anak ko po kasi, ipinanganak na may problema sa puso, hypoplastic left heart syndrome, isang napakakumplikadong sakit. Ilang beses na siyang naoperahan sa Pilipinas, pero hindi pa rin ito ang permanenteng solusyon, humina ang boses ni Miguel. Sinabi sa amin na kailangan naming makita ang isang sikat na pediatric cardiac surgeon dito sa Amerika, kaya't lumipat kaming buong pamilya. Pero para makapagtrabaho bilang doktor dito, kailangan kong pagdaanan ulit ang lahat. Kaya't habang naghahanda sa lisensya, tinanggap ko ang trabahong ito para masuportahan sila. Kumirot ang dibdib ni Emily. Naisip niya ang hirap at sakripisyong pinagdaanan ni Miguel. Kumusta na po ang anak ninyo ngayon? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Noong nakaraang buwan, naging matagumpay ang una niyang operasyon. May dalawa pa siyang kailangang pagdaanan, pero sabi ng doktor, malaki ang pag-asa. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mahalagang balita mula sa operating room. Matagumpay na naikabit ang artificial graft. Nalakpasan na nila ang pinakadelikadong bahagi. Parehong nakahinga ng maluwag sina Miguel at Emily. Ngunit hindi pa rin sila dapat maging kampante. Ipinahatid din ang magandang balita sa pamilya. Si Miguel mismo ang bumaba sa waiting room. Nalakpasan na po natin ang pinakamahirap na bahagi. Konting hintay na lang po at matatapos na ang operasyon. Umiyak na nagpasalamat ang asawa ng pasyente. Dok, dahil po sa inyo, naligtas ang asawa ko. Maraming salamat po. Sa buong ospital, ganap nang nagbago ang tingin ng matao kay Miguel. Hindi na siya isang ordinaryong kontrakwal sa kanilang paningin. Isa na siyang iginagalang na doktor. Kapag nakakasalubong nila siya, magalang silang bumabati. Bumalik si Emily sa kanyang opisina at malalim na nag-isip. Sa pagbabalik tanaw sa mga nangyari, nahihiya siya sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang pride, muntik na niyang makaligtaan ang pinakamahalaga. At higit sa lahat, lubos siyang humanga sa galing at pagkataon ni Miguel ang kanyang pagiging una sa pasyente, ang sakripisyo para sa pamilya, at ang kanyang kababaang loob. Hindi na malayan ni Emily na nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaiba para kay Miguel. Dumating ang balitang patapos na ang operasyon. Baka mas maaga pa itong matapos sa inaasahan. Muling umakyat si Miguel sa observation room para panoorin ang huling bahagi. Pumalakpak siya ng bahagya habang pinapanood ang huling tahi ni Dr. Thompson. Isang napakagandang operasyon. Umakyat din si Emily. Mabuti na lang.
Ligtas na ang pasyente. Punong sinseridad ang kanyang boses. Tumango si Miguel. Higit sa lahat, matutuwa ang pamilya niya. Lalo na ang anak niya, na sobrang nagsisisi sa huli nilang pag-usap. Sandaling tumahimik ang dalawa habang nakatingin sa operating room sa ibaba. Sa katahimikang iyon, nabuo ang isang bagong pagkakilala sa isa't isa. Paano kaya unlad ang relasyon nilang dalawa? Alauna ang madaling araw, sa wakas ay bumukas ang pinto ang operating room. Lahat ng nga mata ay napako kay Dr. Thompson, na lumabas suot pa ang kanyang surgical gown. Pagod ngunit may ngiting tagumpay sa kanyang mukha. Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na ang pasyente. Humagulgol sa tuwa ang pamilya sa waiting room. Naramdaman din ni Emily ang paginit ng kanyang puso. Tumakbo ang asawa ng pasyente para magpasalamat kay Dr. Thompson. Ngunit umiling ito at itinuro si Miguel. Ang ang nagligtas sa pasyente ngayon ay ang lalaking iyon. Kung hindi niya unang pinahinalaan ang aortic dissection, baka huli na ang lahat. Sa kanya kayo magpasalamat. Nahihiyang iwinagaywe ni Miguel ang kanyang kamay. Hindi po, dahil po iyan sa galing ni Dr. Thompson. Ako po ay. Ngunit lumapit ang asawa ng pasyente at yumuko ng malalim. Dok, kung hindi po dahil sa inyo, baka namatay na ang asawa ko. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob ito. Dahil sa kanyang taos-pusong pasasalamat, namasa rin ang mga mata ni Miguel. Lumapit din ang anak at bumulong, Dok, pagising po ni Papa. Ako po ang unang hihingi ng tawad. Hinaplos ni Miguel ang ulong bata at ngumiti. Siguradong may intindihan ng tatay mo ang puso mo. Huwag kang mag-alala. Unti-unting natahimik ang ospital. Inilipat ang pasyente sa ICU. Habang naglalakad sina Emily at Miguel papunta sa lobby, nagsalita si Emily. Salamat sa araw na ito. Siguradong napagod ka rin. Umiling si Miguel. Hindi, sa katunayan, naging makabuluhan ang araw na ito. Masaya akong ligtas ang pasyente. Tinitigan ni Emily ang profile ni Miguel at nakaramdam ng kakaiba. Ang taong ito ay kontento na sa paglilitas ng isang buhay. Walang bahid ng paghahangat sa katanyagan o pagkilala. Sa kafeterya, kumuha sila ng kape mula sa vending machine. Gusto mo bang magkape? Bilang pasasalamat ko sa lahat ng tulong mo ngayon. Tumango si Miguel. Umupo sila sa isang mesa, sa unang pagkakataon na nag-usap ng ganito ka-relax. Marami akong natutunan ngayon, sabi ni Emily. Lalo na tungkol sa sarili ko, kung gaano ako naging mapanghusga. Lahat naman tayo ay nakakamali, sagot ni Miguel. Ang mahalaga ay sinusubukan nating intindihin ang isa't isa. Lalo pang humanga si Emily. May gusto po akong itanong. Sa Pilipinas, bilang isang cardiac surgeon, siguradong maganda na ang posisyon ninyo. Iniwan niyo po ba ang lahat para sa anak ninyo? Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Marami po akong pinag-isipan. Pero buhay ngang anak ko ang nakataya. Bilang isang ama, kailangan kong gawin ang lahat. Naantik si Emily sa pagmamahal ni Miguel bilang ama. Ilang taon na po ang anak ninyo? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. 5 taon na po. Napakatalino at bibo. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang litrato ng kanyang anak. Napakaganda niya. Kamuha ninyo. Sabi nga sawa ko, ugali raw ang namana. Matigas ang ulo. Natatawang sabi ni Miguel. Naging natural ang kanilang usapan tungkol sa mahamon sa trabaho, pagmamahal sa pamilya, at mga pangarap. Habang kausap si Miguel, nakaramdam si Emily ng kapanatagan na hindi niya pa naramdaman dati. Sa likod ng tahimik na anyo ay isang malalim at mabuting puso. Ikinuwento rin ni Emily ang dahilan kung bakit siya naging doktor. Namayapa ang lola ko noong bata ako. Nakita ko kung paano ginawang maga-doktor ang lahat sa air. Doon ko naintindihan kung gaano kadakila ang magligtas ng buhay. Pero ngayong doktor na ako, parang nawala na ang dating sigla. Naranasan ko rin yan, sabi ni Miguel.
lalo na sa huling mga taon ko sa Pilipinas. Masyado akong naging abala sa kompetisyon at nakalimutan ko ang tunay na mahalaga. Nang makasakit ang anak ko, doon ko lang naintindihan kung ano talaga ang importante. Sila na lang ang natira sa cafeteria. Tahimik at payapa ang paligid. Naisip ni Emily na sana ay hindi na matapos ang sandaling iyon. Kailan po kayo kukuha ng US medical license? Tanong niya. Siguro sa simula nege susunod na taon. Nakadepende pa po sa schedule nege operasyon nege anak ko. Naintindihan ni Emily ang hirap na pinagdadaanan ni Miguel. Kahit gaano kakagaling, may mahadlang pa rin kailangang lampasan. 2:00 na ngang madaling araw. Pareho na silang pagod, ngunit ayaw pa nilang matapos ang usapan. May pagnanais silang mas makilala pa ang isa't isa. Hindi namalayan ni Emily na nahuhulog na ang loob niya kay Miguel. At si Miguel, nagsisimula na ring magustuhan ang pagiging prangka ni Emily. Ang araw na ito, napakakabuluhan, sabi ni Emily. Nailigtas natin ang pasyente, marami akong natutunan, at higit sa lahat, nakilala ko ang isang taong tulad ninyo. Ngumiti si Miguel. Ganun din po ako. Dahil sa nangyari ngayon, nalaman kong may magagawa pa rin akong makabuluhan dito. Nakatinginan sila at ngumiti. Sa sandaling iyon, isang bagong damdamin ang umusbong sa pagitan nila, isang paganga na unti-unting lumalalim. Ilang araw ang lumipas. Bumalik na sa normal ang lahat sa ospital. Si Mr. Wilson ay nasa regular na ward na at nagpapagaling. Ngunit ang tingin ng nga tao kay Miguel ay ganap nang nagbago. Isa na siyang iginagalang na kasamahan. Madalas na siyang hinihingan ng payo, lalo na sa makumplikadong kaso sa ER, at palagi namang tama ang kanyang mahatol. Nagbago na rin si Emily. Mas naging maingat siya sa kanyang na pasyente at mas bukas na sa opinyon ng iba. At sa tuwing nakikita niya si Miguel, hindi niya maiwasang kiligin. Isang hapon, may isa na namang pasyenteng dinala sa ER na may paninikip ng dibdib. Sa pagkakataong ito, hindi nakmadali si Emily at humingi ng payo kay Miguel. Sa tingin ko po, ito ay tunay na atake sa puso, sabi ni Miguel. Tipikal ang sintomas at malinaw ang resultang ECG. Nakahinga ng maluwag si Emily. Nagtitiwala na siya sa husga ni Miguel. Naging natural na ang kanilang pagtutulungan. Tanghalian, inaya ni Emily si Miguel na sabay silang kumain. Nagsimula sa trabaho ang kanilang usapan hanggang sa napunta sa mapersonal na bagay. Kumusta na po ang anak ninyo? Mabuti na po, masayang sabi ni Miguel. Sabi ng doktor, mas mabilis daw ang pagaling niya. Mabuti naman po. Puwede ko po ba siyang makilala? Maingat na tanong ni Emily. Nagulat sandali si Miguel, ngunit ngumiti rin. O naman. Matutuwa si Sofia. Mahilig siyang makakilala ngang gabagong tao. Nagkasundo silang makita sa parke sa darating na Sabado. Hindi maintindihan ni Emily kung bakit siya kinikili. Nahanda pa siyang regalo. Noong Sabado, dumating si Miguel kasama ang kanyang asawang si Elena at ang anak nilang si Sofia. Masigla at bibo si Sofia. Kayo po si Tita Emily? Tanong ngang bata. Doktor din po kayo tulad ni Papa? O, anong gusto mong making paklaki mo? Doktor Gin po. Pero ayokong heart surgery, nakakatakot. Naantik si Emily sa sinabi ngang bata. Nagpasalamat din si Elena. Narinig ko po sa asawa ko ang lahat. Dahil sa inyo, mas naging maganda ang pakikitungo sa kanya sa ospital. Naku, ako po ang mas maraming natutunan sa kanya. Isang taong kagalang-galang? Sagot ni Emily. Habang naglalaro ang bata, nag-usap ang apat. Ikinuwento ni Elena ang buhay nila sa Pilipinas, mabilis na lumipas ang oras. Pauwi na sila nang lumapit si Sofia kay Emily. Ang bait po ni Papa, no? Oh, napakabait, sabi ni Emily. Naantik ang puso. Dapat mong ipakmalaki ang papa mo. Habang pauwi, nakaroon ng pagkakataon sina Miguel at Emily na mag-usap sandali. Napakasaya ko po ngayon,
Sabi ni Emily. Ang saya ng pamilya ninyo. Masaya rin po kami na nakilala ka namin, sagot ni Miguel. Siguradong ikaw ang laging ikukwento ni Sofia. Nakatinginan sila at ngumiti. Isang espesyal na damdamin ang dumaloy sa pagitan nila. Noong Lunes, mas naging natural na ang kanilang samahan. Ngunit kasabay nito, isang komplikadong damdamin ang nabuo kay Emily. Lalo siyang nahuhulog kay Miguel, ngunit alam niyang may pamilya na ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman. Ganun din ang nararamdaman ni Miguel. Masaya siyang kasama si Emily, ngunit alam niyang mayroon siyang pamilya. Paano kaya nila haharapin ang kanilang nararamdaman? Isang buwan pa ang lumipas. Isang Biyernes ng gabi, nakaroon ng malaking aksidente sa kalsada at sunod-sunod na dinala ang mabiktima sa air. Abot langit ang abala. Si Emily ang humawak sa pinakamalubhang kaso, at natural na tumulong si Miguel. Isang binatang may malubhang pinsala at internal bleeding. Habang ginagamot ni Emily, patuloy na lumalala ang kalagayan nito. May internal bleeding sa tiyan. Kailangan ng ultrasound, mahinahong sabi ni Miguel. Sinunod ni Emily ang payo. Nakumpirma ang internal bleeding at kinailangan ng agarang operasyon. Perpekto ang kanilang teamwork. Matapos ang kaguluhan, napaupo silang pagod sa isang bench. Salamat ulit, sabi ni Emily. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Mabilis ang naging desisyon mo, sagot ni Miguel. Hindi ko alam kung nakatulong ba ako. Biglang hinawakan ni Emily ang kamay ni Miguel. Salamat talaga. Dahil sayo, naging panatag ako. Nakaramdam ang kaba si Miguel ngunit maingat niyang inalis ang kanyang kamay at ngumiti para sa pasyente. Ngunit ang maikling sandaling iyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanilang dalawa. Alam na ni Emily na hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. At si Miguel, inamin na rin sa sarili na higit pa sa pagiging kasamahan ang tingin niya kay Emily. Ilang araw ang lumipas, inaya ni Emily si Miguel na maghapunan sa labas. Pumayag si Miguel. Sa isang tahimik na Italian restaurant, nag-usap sila. May aaminin po ako, nanginginig na sabi ni Emily. Nung una, pagangalang. Pero ngayon, iba na. Masaya at panatag ako kapag kasama ka. Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Emily, aaminin ko rin. Masaya ako kapag kasama ka. Pero, may pamilya ako. Mahal ko ang asawa't anak ko. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ni Emily. Alam ko, kaya mas masakit. Nakikita ko kung gaano kakabuting asawa at ama. Pero hindi ko na kayang itago pa. Nasaktan si Miguel. Alam niyang pareho sila ang nararamdaman. Ngunit mas nangingibabaw ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Nararamdaman ko rin yan. Pero dahil doon, kailangan nating mag-ingat. Pinunasan ni Emily ang kanyang luha. Opo, alam ko. Kaya ko ito sinabi para hindi na ako magpanggap at maging pabigat sayo. Ang tanging puwede lang sa atin ay ang maging makatrabaho. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko, seryosong sabi ni Miguel. Sila ang pinakamahalaga sa akin. Tumango si Emily. Siyempre. Kaya lalo. Kitang hinahangaan. Sandaling tumahimik sila. Isang malungkot ngunit makahulugang katahimikan. Kung ganun, manatili tayong mabuting makaibigan at kasamahan, sabi ni Emily. Walang nagbago. Mas naintindihan lang natin ang isa't isa. Humanga si Miguel sa pagiging mature ni Emily. Sige. At ang usapang ito, sa ating dalawa na lang. Siyempre. Itatago ko ang damdaming ito sa puso ko. Paglabas ng restaurant, mas naging magalang ang kanilang paalam. Habang pinakmamasdan ni Emily ang papalayong si Miguel, nakaramdam siyang kirot at init sa kanyang dibdib. Ngayon niya lang nalaman kung ano ang pakiramdam na magmahal ng isang taong hindi mo maring angkinin. Peguin ni Miguel, hinalikan niya ang kanyang natutulog na anak. Kumain kami ni Emily sa labas,
sabi niya sa asawa. Napakabuti niyang tao. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Mabuti naman at nakahanap kang isang mabuting kaibigan, sagot ng kanyang asawa. Paano kaya nila mapapanatili ang kanilang relasyon? 3 buwan ang lumipas at dumating ang taglamig. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging natural ang samahan nina Miguel at Emily. Isang malaking pagbabago ang dumating kay Miguel. Pumasa na siya sa US Medical License Exam. Tuwang-tuwa ang lahat sa ospital, lalo na si Emily. Binabati kita. Ngayon, opisyal ka ng doktor. Ngunit may malungkot na balita. Nag-apply si Miguel bilang resident sa ibang ospital, kung saan nagtatrabaho ang team na nag-opera sa kanyang anak. Nalungkot ang lahat sa nalalapit niyang pag-alis. Nahanda pa ang isang maliit na salusalo ang manars. Nalungkot si Emily, ngunit sa isang banda, nakahinga rin siya ng maluwag. Baka mas mabuti na makahiwalay silang landas. Sa huling araw ni Miguel, nagbigay siyang paalam. Marami akong natutunan dito, lalo na sa inyong lahat sa ER. Napako ang kanyang tingin kay Emily. Emily, marami akong natutunan sa'yo bilang doktor. Nalaman ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging kasamahan. Sana ay marami ka pang pasyenteng matulungan. Pinigilan ni Emily ang kanyang luha. Ako ang mas maraming natutunan sa'yo. Ang pagiging mapagkumbaba, ang malasakit sa pasyente, at ang pagmamahal sa pamilya. Siguradong magiging mahusay kang doktor saan ka man mapunta. Pagkatapos ang salo-salo, nag-usap sila sa rooftop. Ang dami nating pinagdaanan, sabi ni Emily. Hindi ko inakalang magiging ganito tayo. Ako rin, sagot ni Miguel. Akala ko, isa lang akong dayuhang malungkot, salamat at nakilala kita. Ito na ba talaga ang paalam? Malungkot na tanong ni Emily. Yumiling si Miguel. Hindi ito paalam, kundi isang bagong simula. Mananatili tayong magkaibigan. Mag-usap pa rin tayo. Tumango si Emily. O naman. At balitaan mo ako sa operasyon ni Sofia. 1 buwan ang lumipas, nakatanggap si Emily ngang masayang balita. Matagumpay ang ikalawang operasyon ni Sofia. Isa na lang ang natitira at malaki na ang sansang gumaling siya ng tuluyan. Nagsimula na rin si Miguel sa bago niyang ospital. Nagbago na rin si Emily. Mas naging mature siyang doktor. Isang araw ng taksibol, nakilala niya ang isang bagong intern mula sa Pilipinas na nahihirapan sa wika at kultura. Naalala niya si Miguel. Okay lang yan. Ganyan talaga sa simula, sabi niya. Tutulungan kita. Nung tag-araw, inimbitahan si Emily sa isang party. Matagumpay ang huling operasyon ni Sofia at ganap na siyang malusog. Tuwang-tuwa si Emily. Tumakbo si Sofia at niyakap siya. Tita Emily, magaling na po ako. Salamat sa lahat, sabi ni Miguel kay Emily. Dahil sa'yo, nalakpasan namin ang lahat. Pagkatapos ng party, nag-usap sila. Masaya ako para sa inyo, sabi ni Emily. Kumusta ka naman? Tanong ni Miguel. Masaya ako. Masaya sa trabaho, at may mga mabubuting kaibigan. Nakatinginan sila at ngumiti. Ang naroon na lang sa pagitan nila ay purong pakakaibigan at paggalang. Ang dating masakit na pag-ibig ay naging isang malalim at mahalagang koneksyon. Pawi, nakaramdam si Emily ngang kapanatagan. Natutunan niyang minsan, mas maganda ang isang pag-ibig na hindi inaangkin. Ang tunay na pag-ibig ay ang hilingin ang kaligayahan ng taong mahal mo. Ilang taon pa ang lumipas. Si Emily ay naging hepe ng ER. Si Miguel naman ay isang kilalang cardiac surgeon. Paminsan-minsan, nakikita sila sa mga medical conference. Isang araw, narinig ni Emily na pumasok na sa medical school si Sofia. Sabi nila, lahat ng koneksyon sa buhay ay may kahulugan. Ang pakikita ni na Miguel at Emily ay isa sa mga iyon. Isang magandang kwentong pag-ibig na hindi man nakatuluyan, ay naging mas mahalaga dahil itinago sa puso. Isang kwento na nagpapakitang minsan, ang pagpaparaya ay ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal.
Salamat sa pakikinig sa mahabang kwentong ito. Mag-subscribe sa aming channel para hindi mahuli sa mabagong video. Laging mag-ingat at makita-kita tayo sa panaginip bukas. Salamat!